Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan kong muli si malditang manunulat, ang bumuo ng kwentong ito. Maraming salamat sa iyo, sis, sa walang sawang pagtulong sa aking channel. Atin pong tunghayan muli ang ikalimang yugto ng kwentong ito na pinamagatang Alejandro at ang agimat ng Talandro. Mabilis namang isinara ni Helena ang pinto nang mawala na sa paningin niya ang lalaki. Tama lang ang ginawa mo, Helena, dahil yun ang mas nakakabuti. Turan ni Mang Crispulo sa anak na kanina pang nasa likuran ng dalaga. Batid niyang ikinalulungkot rin ni Helena ang ginawa nitong pagtataboy kay Alejandro. Samantala, habang mabibigat ang mga paang naglalakad pa uwi si Alejandro, ay naramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. Ngunit kung ito naman ay kanyang lilingunin, ay wala naman siyang nakikitang sinuman sa kanyang likuran. Gayunpaman ay nakaramdam ng bahagyang kaba si Alejandro, kaya't tinalasan niya ang pakiramdam habang naglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng bukid nang makarinig ng mga pagkuluskos mula sa kanyang likuran. Agad niya yung nilingon, subalit gaya ng kaninay wala namang tao roon. Pinaglalaraan lang ba ako ng guni-guni ko? O talagang may sumusunod sa akin? Tanong sa isip ni Alejandro. Inilibot-libot niya ang kanyang paningin sa paligid. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon ay pasimpleng kinaparoon ang kanyang talandro. Ilang sandali rin siyang nakiramdam. Nang walang nakitang kahit ano'y nagpasya na muli siyang maglakad. Gitla si Alejandro nang isang nilalang ang biglang sumunggab sa kanya. Dahil sa kabigla ay nawalan ng balanse ang binata. Napatumba at napailalim siya sa nilalang na sumunggab sa kanya. Sigaw ni Alejandro habang sinasalakay ng kung anong nilalang na yon. Pinagkakalmot siya nito at tinangkapang kagatin. Subalit, hindi man lang nasugatang ang balat niya sa matutulis na mga kukot mga ngipin nun. Nang makabuelo si Alejandro, ay malakas na sinuntok ang mukha ng sumalakay sa kanya at isinalya paalis sa ibabaw niya. Putik ka! Umalis ka sa ibabaw ko! Ito sa iyo! Mabilis na bumangon si Alejandro. Doon niya napagtantong isang nakakatakot na nilalang ang sumalakay sa kanya. Bagamat ang katawan nun ay sa tao at ang mukha naman nito ay katulad sa isang halimaw. Putik! Ganito pala ang itsura ng aswang? Bagamat bata pa lang si Alejandro, ay nakakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa mga aswang. At ngayon pa lang siya nakakita nito sa buong buhay niya. Talaga palang nakakatakot at napakapangit ang itsura nito. Sambit niya sa sarili. Tatakbo na sana ng mabilis si Alejandro nang may isa pang aswang na humarang sa kanya. At katulad ng naunay, ganun din ang itsura nito.
Saan ka pupunta? Ha? Lintik. Nayari na. Mukhang magiging hapunan ako ng mga ito ah. Sambit sa isip ni Alejandro. Walang pagpipilian si Alejandro, kundi ang makipaglaban sa mga aswang. Mabilis siyang humagilap ng maipaglalaban sa mga ito. Subalit, wala siyang makitang uubrang maging sandata, maliban sa manipis na sanga ng kawayan na nakita niya malapit sa kanyang paanan. Agad niyang dinampot yun at iwinasiwas. Tanda na handa na siya sa pagsalakay ng mga kalaban. Sumugod ang dalawang aswang at magkatulong na inatake si Alejandro. Hindi naman nawalan ng lakas ng loob ang binata at buong tapang na nakipaglaban sa dalawang aswang. Lintik kayo. Gusto niyo pa akong gawing hapunan ninyo? Pwes, makikipagpatayan ako sa inyo. Tikman niyo to. Hampas dito, hampas doon ang ginagawa ni Alejandro sa mga aswang. Mabuti na lamang at makunat ang sanga na yon at hindi basta-basta napuputol. Bawat paglapat ng sanga sa katawan ng mga aswang ay napapahiyaw ang mga ito sa sakit. Halos hindi magawang lapitan ng mga kalaban si Alejandro dahil sa bilis nitong humataw. Kaya naman napatakbo na lang papaalis ang mga aswang. Hoy! Saan kayo pupunta? Mga duwag! Matapang pang habol ni Alejandro sa mga yon. Nang hindi niya na makita ang mga aswang na yon, ay nagmamadali na rin siyang umuwi sa bahay nila. Tatay! Tatay! Buksan mo po itong pinto! Si Alejandro ho ito! Tawag ni Alejandro sa ama habang malakas na kinakatok ang pinto ng kanilang bahay. Oh, Alejandro! Napapaano ka ba? At halos gibain mo na ang pinto natin kakakatok mo. Takang tanong ni Tatay Doro. Agad na pumasok si Alejandro sa loob ng bahay at nanlupaypay na ibinagsak ang katawan sa sahig. Hoy! Ano ba ang nangyayari sa iyo ha? Bakit nanlulupaypay ka? Tay, may mga nakaengkwentro akong mga aswang sa bukid kanina. Ano? Totoo ba yan? Sandali nga't ikukuha kita ng tubig. Mabilis na pumasok sa kusina si Tatay Doro at pagkabalik ay madala ng baso at pitsil na may lamang tubig. Agad na ininom ni Alejandro ang tubig na inabot ng kanyang ama. O siya, huminga ka muna ng malalim at hinihingal ka pa. Kung bakit naman kasi gabi na'y gumagala ka pang bata ka. Saan ka ba nanggaling kasi ha? Galing po ako kina Helena, tay. Hinatid ko yung mga gulay na pinitas natin para sa kanila. Sagot ni Alejandro na biglang nakaramdam ng lungkot nang maalala ang dalagang si Helena. Pambihirang bata ka eh. Alam mo namang magdidilim na eh. Lumakad ka pa. Maari mo namang ipagpabukas eh. Mabutit nakauwi ka pa ng buhay. Mabuti na nga lang ho, tay eh. At hindi ko inihihiwalay ang talandro sa katawan ko. Sadya pala talagang mabisang anting-anting ang panyong to. Hindi man lang ako nasugatan ng mga aswang na sumalaki sa akin. Mabisa talaga ang talandro para hindi ka tablan ng kahit anong sandata. Pero kailangan mo pa rin ang mag-ingat. Maaaring ang mga nakaengkwentro mo ay mga mahihinang uri lamang ng aswang, kaya nakaya mo silang labanan mag-isa. Maaaring sa susunod ay hindi ka nila mapatay sa matatalim nilang mga kuko at mga ngipin. Pero maaari ka nilang mapatay sa ibang paraan.
Paalala ni Tatay Doro sa anak. May punto ho kayo, tatay. Baka sa susunod na makalaban ko ay ang mga aswang na magagaling magkarate, katulad ni Jackie Chan o di kaya ni Bruce Lee. Naku, siguradong bali-bali ang mga buto ko kapag ganon. Pamimiloso pong wika na naman ni Alejandro sa ama, dahilan para mabatukan siya nito. Aray ko, puro ka kalokohan. Tatay naman, seryoso akong pinapayuhan ka kung ano-anong kagaguhan ang iniisip mo. Hala, ayusin mo na ang sarili mo nang makapaghapunan na tayo. Inis na sermon ni Tatay Doro sa binata. Hihimas-himas na naman sa ulong pumasok sa loob ng silid si Alejandro para kumuha ng damit pampalit dahil siya'y maliligo. Mga inutil! Dala-dalawa pa kayong inutusan kong tapusin ang lalaking yun. Hindi nyo pa nagawa. Mga wala kayong silbi. Galit na wika ni Limuel sa mga tauhan niya. Boss, palaban din kasi ang taong yon. Isa pa, hindi man lang siya nasusugatan kahit pinagkakagat at pinagkakalmot na namin. Paliwanag ng tauhan ni Limuel. Siya nga, boss. Parang may taglay na anting-anting ang lalaking yon. Segunda pa ng isa. Ang dalawang lalaki na tauhan ni Limuel ay siyang mga aswang na nakasagupa ni Alejandro. Tumahimik kayo! Nangatwira pa kayo! Ang sabihin nyo, puro kayo talaga palpak! Sige, magsilayas kayo sa harapan ko at baka samain kayo sa akin! Asik ni Limuel sa dalawa. Agad namang tumalima ang mga yon at parang mga tutang na bahag ang mga buntot na takot na umalis sa harapan ng kanilang amo. May araw ka rin sa akin, lalaki. Sisiguraduhin kong hindi na magtatagal ang buhay mo! Nagtatagis ang mga bagang nabanta sa isip ni Limuel. Kinabukasan ng umagay, sumisigaw na tinatawag ni Alejandro ang kanyang ama. Kasalukuyan silang nasa bukid ng mga oras na yon. Tay! Tay! Pumarito kayo! Si Baroy! Mabilis namang lumapit si Tatay Doro sa tumatawag sa kanya na si Alejandro. Bakit? Anong nangyari? Kaagad na tanong nito nang makalapit at nakitang nakahandusay sa lupa ang kalabaw nilang si Baroy. Kanina lang ay malakas pa ito nang isilong sa lilim ni Alejandro bago sila mananghalian. Tay, si Baroy, may malaking sugat sa leeg. Ha? Paano siya nagkasugat? Anong nangyari? Agad na tinignan ni Tatay Doro ang sugat sa leeg ni Baroy. Sa itsura ng pagkakasugat noon, tila sadyang sinugatan ito. Malaki ang natamo nitong sugat at patuloy na umaagos ang dugo roon. Kitang-kita ang panghihina ni Baroy at nangingisay na rin ang katawan nito. Tanda na malapit na rin itong mamatay. Wala nang magagawa pa ang mag-ama para isalba ang buhay ng alaga nilang hayop. Kaya't malungkot na lang nilang tinunghayan ang unti-unting pagkamatay nito. Baroy! Nagdadalamhating wika ni Alejandro nang tuluyang mapatid ang hininga ni Baroy. Sadyang may pumatay sa kalabaw mo, Alejandro. Tignan mo ito. Wika ni Tatay Doro at iniabot sa anak ang isang papel na napulot niya sa tabi ni Baroy. Ikaw na ang susunod. Nilamukos ni Alejandro ang papel matapos basahin ang nakasulat doon. Kung sino ka man na may galit sa akin, humanda ka. Pati hayop na nananahimik ay idinamay mo pa. Nangangalit ang mga ngiping wika ni Alejandro. Hindi kaya may kinalaman dito ang mga nakasagupa mo kagabi? Dahil sa sinabi ng amay, napaisip ang binata. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila kay Baroy. Galit na wika ni Alejandro. Mabuti pa, ilibing na natin si Baroy. Ani Tatay Doro. Magkatulong na nagukay ng paglilibingan ni Baroy ang mag-ama.
At nang ililibing na nila si Baroy, ay napansin ni Alejandro na natanggal at nalaglag sa lupa ang isang ngipin nito. Tay, tignan mo, natanggal ang isang ngipin ni Baroy. Aba, oo nga. Hindi magandang pangitain ito, Alejandro. Alam mo bang maaaring maging agimat ang ngipin ng kalabaw? Po? Paano ho? Siyempre, sa pamamagitan ng orasyon. At kapag nakumpleto mo na ang pagbibigay ng orasyon sa ngipin ng kalabaw, ay magtataglay ng kakaibang lakas ang magmamay-ari nito. Talaga ho, tay? Ibig sabihin, maaari kong maging agimat itong ngipin ni Baroy? Oo naman. May mga gabay ng orasyon sa libretang ibinigay ko sa iyo, kaya kailangan mo nang aralin yon sa lalong madaling panahon. Kusang natanggal ang ngipin ni Baroy, maaaring isang pahiwatig na kusa niyang ipinagkaloob ito sa iyo dahil may kakaharapin kang panganib. Dugtong na sabi nito. Matapos nga nilang mailibing si Baroy, ay umuwi na ang mag-ama kahit hindi pa nila natatapos ang gawain sa bukid. Ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay ang mag-amang Tatay Doro at Alejandro matapos mamatay ang kalabaw nilang si Baroy. Inutusan na rin kasi ni Tatay Doro ang binata na umpisahan ng aralin ang mga orasyon para magamit niyang agimat ang ngipin ng kalabaw. Hindi tayo lalabas ng bahay hanggat hindi mo lubusang na ilalapat ang mga orasyon para sa agimat mong yan. Nararamdaman kong may nakaabang na panganib sa iyo. Ani Tatay Doro. At hindi nga nagkamali ang tatay ni Alejandro. Isang hapon yun, habang nakadungaw sa bintana si Tatay Doro, nang mapansin niya ang ilang kalalakihan na nakatayo sa isang mayabong na puno na hindi kalayuan sa kanilang tirahan, na tila ba nakatanaw sa bahay nila. Ngunit dahil nga daanan ang bahaging yon, ay inignora na lamang ito ni Tatay Doro. Inisip niya na baka namamahinga lamang ang mga yun doon. Subalit pagsapit ng gabi, habang sila'y nasa kahimbingan na sana ng pagtulog, nang magising ang matanda dahil sa pagkakaingay na naman ng mga alaga nilang hayop na para bang may bumubulabog sa mga yon. Alejandro! Alejandro! Gising at bumangon ka riyan! Panggigising ni Tatay Doro habang malakas na niyuyugyog ang katawan ng anak. Tatay naman hating gabi na nanggigising ka pa. Nagre-reklamong wika ni Alejandro. Bumangon ka nga muna at nagkakaingay na naman ang mga hayop natin. Samahan mo ako't tignan natin kung bakit nagkakagulo ang mga yon. Pupungas-pungas na bumangon si Alejandro. Sinamahan niya si Tatay Doro sa kanilang likod bahay. Dala ang gulok at flashlight, inilawan ni Tatay Doro ang kulungan ng mga alaga nilang mga manok at mga kambing. Doon nila nakitang may ilan sa mga roon ang patay na. Tila nilapan ng mabangis na hayop ang itsura ng katawan ng mga ito. Wakwak ang mga leeg at tiyan, at nagkalat rin ang ilang laman loob ng mga yon sa lupa. Hindi isang mabangis na hayop lang ang may kagagawan nito. Bulalas na wika ni Tatay Doro nang makarinig sila ng mga pagkaluskos sa isang madilim na bahagi ng bakurang yon. Sino ang nariyan? Magpakita ka kung matapang ka! Anong atraso namin sa inyo at piniperwisyo nyo ang mga alaga namin? Galit na hamon ni Alejandro habang mahigpit na hawak ang dala niyang sundang. Lumabas ka kung anong klaseng nilalang ka man! Duwag! Malakas pa niyang wika. Mula sa dilim ay biglang sumulpot ang mga nakakatakot na nilalang at parang mga taong paniki ang mga ito dahil ang mga pakpak ay nakarugtong sa mga kamay nito at paa. Ah! Tatay ko po! Aswang!
Gulat na bulalas ni Alejandro nang bigla yung sumulpot sa kanyang harapan. Tatakbo na sana siya't magkukubli sa likod ng kanyang tatay. Subalit mabilis siya nitong sinunggaban. Tatang! Tulong! Sigaw ni Alejandro na hindi magawang makalaban sa aswang na umatake sa kanya dahil naunahan siya ng gulat at takot. Nabitawan pa niya ang hawak niyang gulok. Mabilis namang sumaklolo si Tatay Doro. Gamit ang dala niyang buntot pagi, pinaghahataw niya ang katawan ng aswang na umatake kay Alejandro. Layuan mo ang anak ko! Subalit, hindi lamang iisa ang aswang, kundi 3. At ang mga ito naman ay umatake kay Tatay Doro. Alejandro! Damputin mo ang sundang! At hindi ko kayang mag-isa ito! Sigaw ni Tatay Doro sa parang natulala ng binata. Mabilis namang nakita ni Alejandro ang nabitawang sandata at agad na dinampot yon para sakluluhan ang ama. Layuan niyo ang tatang ko! Pinaghahataw ng binata ang mga aswang na dumaluhong kay Tatay Doro at agad na nasugatan ang mga yon. Ang buong akala nila'y tapos na ang kanilang pakikipaglaban nang masugatan at mapabagsak ang mga aswang. Subalit may iba pang nagsisisulputan. Halatay! Ang dami na nila! Natatarantang wika ni Alejandro. Hawakan mong mabuti ang sundang! Kailangan nating makabalik sa loob ng bahay. Bihado tayo rito. Hindi natin sila kakayanin. Ano hong gagawin natin? Tatakbo tayo papasok sa bahay at hatawi mo ng sundang ang lahat ng aatake sa iyo, ha? Ganon na nga ang ginawa ni Alejandro. Walang aswang na nagtangkang lumapit sa kanya na hindi niya tinaga ng tangan niyang itak. Habang si Tatay Doro naman ay hinaharabas ng hampas ang sinumang magtangkang lumapit sa kanya. Hanggang nakakuha ng pagkakataon na makapasok sa loob ng bahay sina Tatay Doro at Alejandro. Isinara nilang mabuti ang mga pinto at bintana. Mabuti na lamang at nalagyan ni Tatay Doro ng dinurog na bawang ang paligid ng mga bintana at pinto ng kanilang bahay noong hapon pa lamang. Hindi kasi naalis ang kanyang kaba noong makita niya ang ilang kalalakihan na nakatanaw sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at naging handa siya. Rinig nila ang mga alulungan ng mga aswang sa labas. Alam ni Tatay Doro na hindi magtatangkang lumapit ang mga yon sa kanilang bahay dahil nadasalan na rin niya ng orasyon ang paligid nun. Ilang sandali, tumahimik ang paligid. Gayunpaman ay hindi sila natulog na mag-ama hanggat hindi lumiliwanag. Gumaganda na po ng gumaganda ang kwento ni Alejandro. Kaya abangan nyo ang ika-6 na yugto ng kwentong ito sa susunod kong upload. Yun lamang po mga kapatid. Pero bago tayo mag-shoutout, ay papasalamatan ko muna ang aking mga members. Walang iba kundi sina Milagrosa Luke, Genraps TV at kay Uminus Cookie. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout kay Kulin Vlogs, Rosalinda Amor, Rob 2020 Vicencio, Lea Redoval, Elsa Rojales, Irene Laron, Maharot TV, Vincent Hakuso, Charlene Gumansing from Oman, Real Share Mix Coin, at kay Miss Miami Laurel.
Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid. Paalam!